Bahay sa lawa. Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng kagubatan, may isang misteryosong lawa na tinatawag ng mga tao bilang lawa ng mga kaluluwa. Ang tubig nito ay laging malamig at walang galaw, tila isang salamin na nakaraan. Ayon sa alamat, may isang pamilyang nanirahan sa gitna ng lawa, sa isang bahay na tila nakalutang sa tubig. Ang mag-asawa at kanilang 2 anak, isang batang babae at isang batang lalaki, ay namuhay ng payapa roon. Hanggang sa isang madilim na gabi, bigla silang naglaho ng walang bakas. Mula noon, ang bahay na iwanang nakatiwangwang at pinamugaran ng mga kaluluwa ng pamilyang nawala. Isang araw, dumating sa baryo ang 4 na magkakaibigan. Sina Ana, Marco, Liza at Jomar. Para sa isang bakasyon, narinig nila ang kwento tungkol sa bahay sa lawa. At sa kabila ng mga babala sa kanilang lugar, napagpasyaan nilang tuklasin ito. May kanya-kanya silang dahilan sa pagpunta. Si Ana, isang manunulat, ay nais makahanap ng inspirasyon para sa kanyang susunod na nobela. Si Marco, isang photographer, ay nais kumuha ng larawan ng mga lumang bahay. Si Lisa na mahilig sa paranormal ay gustong maranasan ang kakaibang enerhiya ng lugar. At si Jomar na mahilig sa hamon ay gustong patunayan na wala namang multo o anumang kapabalaghan doon. Nang dumating sila sa lawa, agad nilang nakita ang bahay. Isang lumang strukturang yari sa kahoy. Sira-sira at nakalutang sa gitna ng tubig. Ang paligid ay tahimik. Masyadong tahimik. Ang mga puno ay tila nakikiramdam. At ang tubig ng lawa ay hindi man lang gumagalaw. Sa kabila ng kilabot na nararamdaman, nagdesisyon silang pumasok sa bahay. Sa loob, makikita mga lumang gamit na tila iniwang bigla. May mga luwang larawan ng pamilyang sa dingding. Ngunit ang kanilang mga mukha ay kupas na. Waring nabura na ng panahon. Napansin niya ang isang lumang aklat sa mesa. Puno ng mga sulat kamay. Nang buksan niya ang mga ito, isang malakas na hangin ang bumalot sa kanila. Biglang may narinig silang mga yabag sa itaas. "Sino yun?" tanong ni Ana na nanginginig ang boses. "Lahat tayo nandito sa baba," sagot ni Marco. Daan-daan silang umakyat sa hagdanan. Sa dulo ng pasilyo, may isang silid. Binuksan nila ito at tumambad sa kanila ang dose-dosenang mga manika. Nakapwesto sa iba't ibang sulok ng kwarto. Ang ilan ay nakaupo sa mga lumang upuan. Ang iba ay nakahiga sa kama. Ngunit ang mas nakakikilabot, lahat ng mata ng manika ay nakatutok sa kanila. Isang manika ang biglang bumukas ang bibig at nagsalita. "Umalis na kayo." Napatras sila sa gubat. Bago pa sila makatakbo, biglang nagsara ang pinto sa likod nila. Narinig nila ang mahinang hagik-hik. Waring may batang tumatawa. Nang tingnan nila muli ang mga manika, nakita nilang gumagalaw ang ilan. Sa takot, sinubukan nilang bumaba, ngunit naglaho ang hagdanan. Ang buong bahay parang nabubuhay.
Unti-unting sumisikip ang mga pader. Mula sa anino, lumitaw ang mga figura ng isang pamilya. Isang lalaki, isang babae, at 2 bata. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hinagpis at galit. "Bakit niyo ko kami ginugulo?" tanong ng batang anino. Biglang nagpakita ng mga eksena ang bahay. Mga larawan ng nakaraan. Nakita nila ang pamilya na masayang nagdiriwang sa kanilang tahanan. Hanggang sa isang lalaking may maitim na aura ang dumating. Isa siyang mangkukulam na naghahanap ng isang mahiwagang bagay na itinago ng pamilya sa loob ng bahay. Nang hindi niya ito makita, pinatay niya ang buong pamilya. At ang kanilang mga kaluluwa ay naipit sa bahay magpakailanman. "Tulungan niyo kaming makalaya," wika ng anino ng batang babae. Naalala ni Ana ang lumang aklat sa kanyang binasa. Mabilis niyang binuklas ang huling pahina at nabasa ang isang sinaunang dasal. Sinimulan niyang bigkasin ito at unti-unting nagsimulang gumalaw ang hangin sa paligid. Ang bahay ay nagsimulang manginig at ang mga anino ng pamilya ay nagliwanag. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kawalan. Waring isang galit na puwersa ang nilalamon ng liwanag. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto at nakita nilang muli ang hagdan. Dali-dali silang tumakbo palabas. Nang sila'y makalabas, biglang naglaho ang bahay sa lawa, kasabay ng isang malakas na alingaw-ngaw sa hangin. Ang tubig ng lawa ay gumalaw sa unang pagkakataon, tila lumaya mula sa isang sumpa. Kinabukasan, iniwan nila ang baryo. Hindi na sila muling bumalik. Ngunit kahit saan sila magpunta, dala-dala nila ang alaala ng gabing iyon. Isang gabi, habang nagkakape si Ana sa kanyang apartment, narinig niyang may kumakatok sa kanyang bintana. Nang bumaling siya upang tingnan, wala ang tao. Ngunit sa layo, sa refleksyon ng kanyang salamin, nakita niya ang isang batang babae na nakatayo, nakangiti at mahinang bumulong. "Salamat." Mula noon, kahit tahimik na ang paligid, minsan sa kalaliman ng gabi, maririnig nila ang mahihinang yabag at tinig na bumubulong. "Bumalik kayo." Ang bahay sa lawa ay patuloy pa rin naghihintay ng mga bisita na maglalakas loob na tuklasin ang lihim nito.